Ano bro? Hi everyone, good evening. Andito na naman tayo for another kwentuhan sa I Am Possible PH podcast natin. Of course, inspiring the impossible, empowering the possible for our episode 3 na napakaganda naman talaga ng topics natin for tonight, which is gentle parenting, adult life, and healing your inner child. So ang dami nating pwedeng pagkwentuhan. So ayan. And of course, may makakasama tayo, isa sa host natin tonight. Siyempre, walang iba. Ang ating The Magician, the director himself, Mr. Aki. Ayan, good evening Aki. Kamusta? Hi, good evening Mix. Kamusta? Kamusta ang lahat? Sobrang busy today at sobrang init today. Wow, grabe. Ang tindi. Nasa Tagaytay na ako nito pero ramdam na ramdam ko yung init ng panahon ngayon. So hindi ko na kung ano nangyayari. Kamusta naman dyan sa baba? Galing ako San Pedro kanina kasi may client call kami for the LGU ng San Pedro. So, grabe, walang pinagkaiba, pantay na pantay yung galit ng araw talaga. Actually ngayon yung pinakamahinit na heat index na naabot was in Dagupan, Pangasinan, and also in Tuguegarao City. Ang heat index was 45 degrees Celsius. Isipin mo yun. Tuguegarao yan. Tuguegarao and Dagupan. Okay. Pero sa Metro Manila, nag-41 ata tayo. 43. Yung pinakamainit. Mainit pa rin yun. Mainit. Brother, ngayong gabi, anong oras na? 7:20 PM. Pero ang heat index dito sa Metro Manila area is 35 degrees Celsius. Ang 35 usually kasi is yun yung normal pag umaga.
Yes. Pero ngayong Tama. gabi, ganun pa rin. Ganun pa rin. So I think kailangan nang ilabas yung mga halo-halo dyan, yung mga gustong magnegosyo. Perfect time na magtinda ng halo-halo, ice scramble, at higit sa lahat ang paborito nating ice candy. Talagang business-minded. Kailangan. Seasonal Seasonal ang food and beverage at sinasabayan yan. Ang mga Pinoy naman, alam mo, very innovative. Well, not to say innovative kasi ang tagal na lang ginagawa, but very resourceful. So alam nila na seasonal na talagang hinahanap at kinikrave yan ng mga kababayan natin, yung mga ganyang klaseng pagkain. Okay. Actually, dito sa Tagaytay is, well, it's the best way for you guys to visit. Lalo na for staycation. Kasi, mainit siya. Pero, iba pa rin yung hangin eh. Oh, So, in comparison sa ibaba, kasi kami upland kami. okay. Yung hangin ng bentahe. Yayamanin ba? Pag sabi, upland, parang ang baba-baba ng pakiramdam ko, bro. Sabi mo, kami upland kami, ha? Ay, sorry. kami suburbans lang kami, ganun ba? Sa mga taga Rizal dyan, sa mga taga Tagaytay, diba? Yun yung premium sa atin eh. Hindi tayo sanay sa mainit. Yayamanin feels. Kami mga Baskil feels ngayon dito sa Metro Manila. Galing Ano yung ako Tagaytay, kailan ba? 2 weeks ago, galing ako Tagaytay. Ang lamig, ang sobrang hangin. Siguro yun na yung huling buga ng ganong klaseng lamig siguro. Kasi ngayon, ewan ko, iba na talaga. Kaya nga di ba yung mga classes were suspended, yung mga bata balik online, so medyo nagugulat yung mga parents kasi, well, ang tagal nang naka-adapt ng mga families, ng household sa online setting kasi karamihan face-to-face na talaga. So ngayon, bumalik na rin magtrabaho yung mga parents dahil hindi na rin online yung mga work, face-to-face requirement na rin yung mga trabaho. So, medyo nagulat yung mga parents na paano ba to hindi na nakaset yung bahay or yung setup natin for an online class setup. Biglang ito, online na naman. Well, kami rin, ako personally, na-experience namin yan kasi 2 anak namin ni Dayan are online ngayon because of the extreme weather na heat index na nararanasan natin ngayon sa Philippines. Ayun. Hindi ba delikado sa mga kotse yan? Lalo na yung mga nagpa-park sa labas? Well, actually, delikado in a sense, personally, kung kung driver ka. Pero ang kotse kasi, it's built to withstand, kala mo engine. It's built to withstand naman talaga yung init sa Pilipinas. What I mean is siguro yung halimbawa, 'di ba, yung mga walang parking tapos pag binuksan nila siguro sobrang tagal ng cooldown nun. Kaya may diskarte dyan. Talagang ang gagawin mo muna, siyempre bubuksan mo muna both sides. Ngayon, kung medyo wala kang space, buksan mo isang parte, lahat ng bintana, buksan mo muna, pasingawin mo. That's the best way, lalo na kung hindi ka kumpiyansa, merong health risk, kumbaga, ikaw bilang driver. So you need to make sure na yung mga ganong bagay is medyo safe ka. Tapos, yung mga nagninegosyo dyan, usually nasa food and beverage, may mga baong butane yan, yung mga pang torch nila ng mga pambenta nila. So I suggest siguro dapat yan, wala sa kotse muna yan ngayon. Tapos, best, kung may maliit kang fire extinguisher, kung medyo luma na yung kotse, mag-invest ka sa maliit na fire extinguisher para pag nag-overheat yung kotse mo, ano man, ay hindi masabi, di ba? Tapos ako, hanggang ngayon, medyo theory sa akin yung parte na yung alcohol daw na nasa kotse ay delikado. Hindi ko sure kung 100% yan na talaga bang... Alcohol, like yung rubbing alcohol? Pandemic, ganyan, di ba? Oo. Nung pandemic time na merong ganyang issue na dapat wala kang alcohol sa kotse mo kasi nga yun, well, kasi siya, sumasabog sa loob. Yes, parang ganon, tama ka. Alright. Actually, nakakatuwa lang tong episode natin ngayon kasi last week dapat meron tayo. Pero ang bait lang ni Lord kasi nagkaroon tayo ng chance na i-invite tong special guest natin for tonight. Yeah. Pwede mo ipakilala, bro.
anak ko, dahil ikaw, unang gabi mo ngayon sa podcast natin, ikaw magpapakilala at sasabihin mo lahat ng, sobrang husay naman talaga nitong special guest natin. Wala akong masabi. Okay, so, bakit pag ako sabihin, bias ako. So, parang ikaw na lang dapat, bro. Hindi ako ready dyan. Hindi naka-pull up sa akin yung CV ni Madam. Kaya mo yan. Hanapin ko lang ha. Hindi, sige. Pero our Ako na. malapit Carry ko sa'yo. na yan. Carry ko na yan. Sige, Okay. go. And of course, again, magandang gabi po sa 700 viewers natin ngayon. Kaya po maraming salamat, patuloy po kayo nanonood sa podcast natin. And without further ado, of course, papakilala po natin ang ating special guest. Sino bang special guest natin? Well, right now, she's with the University of the Philippines, Diliman. She's doing Master in Education Curriculum Studies. Tama ba yun? Sana tama, no? And she graduated BS Early Childhood Education in De La Salle University, Manila. Tapos, previously, she worked for Arts Kids International, Singapore. So, grabe, no? World class yung guest natin, Ari. Diba kasi? And she was the lead preschool teacher from 2018 to 2020. And then after that, she went to Mano Amiga Academy Philippines, which is a very renowned and very, alam mo lagi ko naririnig to kasi alam ko, ang daming, tulong talagang binibigay nito sa community natin sa not only in Metro Manila but in the whole Philippines. So she worked as an instructional coordinator, master teacher, and kindergarten teacher as well. And ngayon, in present, and after that pala, she was the academic systems and operations manager for Mano Amiga Academy. Okay? At ngayon, nasa Bagosphere siya. Tama ba? Yeah, I Okay. believe so, yeah. Let's ask her later. Currently working as a curriculum developer at Bagosphere PH Incorporated. At syempre, pakilala natin, welcome natin si Kat. Ayan, si Katrina Dado. Ayan, magandang gabi. Kat. Welcome, Ins. Hello. Hi. Hi. Good Hi. evening sa lahat. Grabe, Miss Kat, ang dami mong pinagdaanan. Pwede bang itanong, pinlano mo ba tong lahat? Ano naman, siguro minanifest natin lahat para mapuntahan yan. May mga may mga phases ng lahat ng yan. Pero yeah, thank you for the invite and I'm excited na makipagkwentuhan sa inyong dalawa. Andito si Kuya, so medyo kakaibang kwentuhan itong magaganap na ito. Sa mga hindi lang nakakaalam, si Miss Kat at si Mr. Mix ay magkapatid. Yes. Yes, magkapatid. Natin yung kapatid mo, bro. Oo nga. Sabi ko nga sa'yo, yung dalawang kapatid ko, matatalino at magagaling talaga yan. Okay? Pinagbigyan ko na lang sila na yun. Ay, wow. Hindi na ba kami magmamana? Siyempre, sa panganay kami magmamana. Pag hindi kami gumagawa ng assignment, papagalitan. Yun, no? Bro, magandang guest mo ang kapatid mo kasi naglolokohan lang kayo sa podcast. kayo lang nagbubulahan. Siyempre. Parang hindi Importante dapat ng bawat isa. Oo. Correct. Okay, so pasok tayo doon. So, Miss Kat, pwede ba ako bigyan ng kaunting kwento? Like, paano ba yung childhood mo noon? Childhood ko ngayon. Siguro teka, binilang ko pa. Dalawang salita. Sariling mundo. Ano? May sarili kasi daw akong mundo nung bata ako. So, yung madalas sa term na sinasabi. Kasi, very imaginative ako nung bata ako eh. Like, mahilig akong mag-pretend play. Like, yung magsosot ako ng purple na raincoat. Kahit ang init-init sa labas. Tapos, may suot akong helmet. Tapos, kunyari, binero. Kunyari, kung ano-ano ginagawa ko. So, ganun ako. Kasi, I grew up with two brothers. Mm-hmm. So, nasa gitna pa ako nito. And yung dalawa kong kapatid, sila, very skilled sila
sa mga computer games. Ayan. So, sa amin tatlo, apparently, ako yung mahilig lumabas ng bahay, umuuwing dugyot. Ako yung batang umaakyat ng puno, nahuhuli ng tadpoles. Ay, At wow. umuuwing maraming kagat ng lamok. Meron pa isa, banggitin mo yung naka-bumblebee ka sa Halloween party. Oo, ay magandang kwento to. Sorry. Ano Okay, to? go. Well, kasi yung mom namin, no? Yung mom namin, mahilig siyang yung mga ganyan, mahilig siya sa mga social events yung mom namin. So, there's this one time na umattend kami ng Halloween party sa isang sikat na fast food chain. Tapos, nag-dress up ako as a bumblebee. Siguro mga ilang taon ako, 7 or 8. Mga grade 1, grade 2. Tapos yun, may horror house. Pumasok kami sa horror house. Hindi ko alam paano kami nakasurvive. Pero yung magaling kong kapatid, hindi na natin papangalanan, kilala naman nating lahat. Naka-gorilla na mask. Tapos, supposedly, Bacolod. Bacolod. Okay. Supposedly, dahil panganay siya, di ba siya yung magpo-protect sa amin? Tama, di ba? Ang nangyari, pagpasok, nauna pa siyang tumakbo palabas sa amin. Kwento mo yan. Bro, kwento niya yan. So, pagbibigyan natin. Kwento niya yan Gusto pa natin marinig ang version ni Migs. Siyempre. Kaya ako nag-gorilla kasi King Kong, matapang, di ba? Oh. So, siyempre, handa kang panggain lahat ng multo. Di ba? Ano Yun yung nangyari? goal. Tinakbuhan Yun yung mo daw goal. si ano? Ha? Hindi, totoo naman talaga yun. Brother. Bro, ang sabi, pambatang horror room. Oh. So, ibig sabihin, yung parang display lang, di ba? Pero bro, yung tao talaga, tapos nanghahabol, nanghahawak. Kalakasing Parang kalukuhan yun. Ikaw ba mag-expect ka na sa McDonald's may ganun? Oh, baka naman McDonald's, binanggit na namin kayo, magpadala. Baka naman kahit isang ano lang dyan. Ayan, si Ina, actually totoo, I agree, may sariling mundo. Tapos meron tong purple coat jacket nung bata siya. Sa loob ng bahay kahit di na ulan yan, maglalakad lang yan, naka-purple coat lang yan. So, alam mo yun, she was very creative on making herself happy. Naghahanap siya ng reason paano ano ba yung i-enjoy yung araw na to? Paano kayo ma-maximize yung laruan kong to? Ganun siya. So, very creative yung perception niya sa araw kung paano niya pasisiyahin yung araw niya. Yeah, that's very okay. Miss Kat, medyo curious lang ako kasi you said na parang you grew with two brothers. I assume ikaw yung nag-isang babae. Tama? Yes, that's right. Alright, so paano yun? Kasi share ko lang, yung wife ko rin kasi, lumaki siya na puro boys yung even mga pinsans, ganon. So somehow, na-adapt niya yung bang mga laro. So, the same ba yun sa experience mo bilang nag-iisa kang babae? Sa akin, ano ba? Siguro fortunate lang din ako kasi yung mga kapatid ko kasi, hindi naman sila yung tipo ng boys na, yung very rough na parang talagang yung stereotype na lalaki daw na parang magulo, yung laging mag-wrestling and what. Although, syempre, we had that phase na parang mag-wrestling kami and all. Pero it was all parang fun lang talaga. So, growing up with them, na-expose ako. Parang kahit daling niyo ako saan, pwede ako makipaglaro. Like, Tekken, alam ko lahat yan. Final Fantasy, nalaro namin lahat yan. Wow. Counter-Strike, magkakasama kami sa isang internet station, maglalaban lang, kakampi kami. So parang you're one of the boys. Naglalaro kami sa labas. Moro-moro, Caps and Rubbers, Yan. o Langit Lupa. Ngaroling din kami sa labas na magkakasama. So, Ngaroling I think din. I think kasi parang if there's anything maganda kasi yung naging mindset na binigay sa amin ng mga parents namin na kami kasi we moved to Bacolod Like that's the story. We moved to Bacolod and sa Bacolod wala kaming kamag-anak. Wala kaming kakilala when we moved there. And then
we had to rely on each other for entertainment apparently, Yeah. hindi ba? So, I guess that also brought us together. Parang ngayon, no? Actually, ngayon ko lang ito naisip, in retrospect, na yung ganong experience pala was also the reason why kami magkakapatid even before. And with our parents, parang kahit kami lang, okay na, masaya na kami. And Yeah. all, like, hindi siya yung masyadong stereotype na, babae ka, dapat ganito ka. Or lalaki ka, dapat ikaw yung ganito. I agree. O yun, so bago natin ano yun na, shout out muna. Ayan, Boss Rolly Dado, Joy Mi Posadas, Boss Alvin Sombrero, DJ Ann Arnaldo, Sir Randy Solis, Mama Cynthia Dado, and then shout out daw kay Jean Francis Saison. Magandang gabi po sa inyo. Ayan po. Pag may mga questions po kayo, magtanong po kayo. Si Direk Saison pala yun. Si Direk Saison. Direk, magandang gabi. Wag niyo pong bantayan yung mga pagkakamali ng podcast namin. Manood lang po kayo. Well, ayun, going back sa sinabi nila. Ayun, may share lang din ako sa kanila na totoo yun. Meron kaming very unique experience, actually specific sa akin. Lumipat kami sa Bacolod 1996. Okay? Ang first kong core memory dyan, hindi ako talaga, di ba ang pangalan ko, palaya ko is Migo. Ngayon, ginagawa yung bahay namin nilipatan, may naglalagay ng semento, hollow blocks. So hindi ko naman sila kilala, no? Paglabas ko ng umaga, pagising ko, sabi sa akin, "Uy, Migo, mayong aga." Sabi ko, so medyo na-shock ako. Sabi ko, alam nila pangalan ko. Baka naman kasi gumagawa dito narinig na. Okay, lakad ako. Sa loob ako matanda, nagwawali, sabi, "Migo, mayong aga." Sabi ko, iba na to. Medyo malayo-layo na ako, alam pa rin nila yung pangalan ko. Bakit nga ganon? Ito na, bibili ako sa tindahan na first time kong bibili. Nilayuan ko pa ng konti. Sabi ko, pabili po. Migo, ano sa'yo? Sabi ko, hindi na to tama. Sabi ko, bakit parang sikat na sikat ako dito? Alam nila yung pangalan ko. Sabi ko, yun pala bro, ang tawag sa kaibigan o bata is Migo. Amigo sa Ilonggo. Amigo. Alright. Parang So, kasi may Spanish descent na influence sa language. Yes. Okay. That's Ayun, so going back, ito lang na-share ko lang naman yun. With regards to gentle parenting, with the gentle parenting topic, ano ba yung current status ngayon dito sa Philippines, let's say lang muna? Is it being practiced? Is it highly encouraged already, or is it being done, or talagang may kulang pa talaga yung setting natin for that kind of setup talaga? Well, ganda ng question na yan, no? And mahirap sagutin yung question na yan. Kasi, gentle parenting, hindi man siya sobrang bagong konsepto. Pero it is something na mahirap to transition with, lalo na para sa generation natin. Diba? Kasi yung generation natin, pinalaki tayo ng boomer generation, hindi ba? And the boomer generation, may sarili silang characteristics and beliefs and traditions as well na naipapasa sa atin. Kaya yung gentle parenting, medyo foreign siya pakinggan. Pero the good thing about it, it's something that is being talked about. Kaya nga, andito din ako, like you invited me because it is something that people are starting to converse about, no? Parang gusto nila malaman, gentle parenting? Paano ba yung gentle parenting? And ano ba yung magiging epekto sa mga anak ko if I follow this kind of technique or strategy in parenting? And at the end of the day, ako din as a magulang, ano ba yung mangyayari sa akin if magiging ganito ako? So, yun yung status niya ngayon. Okay. I think dito sa Pilipinas. Okay. So, yan yung Philippine setting. Kasi I believe sa like places like USA, is it also being highly practiced? Kasi alam ko sa US, pwedeng tumawag ng 911 yung bata Basta hawakan, basta lang sila, galawin lang ng magulang.
kaya iba daw yung Batang Laking Amerika kasi untouchable daw ang ano. So totoo, is there something true about that? Yung ganung ano? Okay, sige, that's also nice, no? Kasi, actually, part yan sa isa yan sa mga misconception when it comes to gentle parenting. Okay. Diba? So, pag kasi narinig mo yung gentle parenting, yung parang, kayo, anong unang papasok sa isip nyo when you say gentle parenting? Parang ako, ang unang ano ko, in layman's term, bawal paluin, bawal sigawan, bawal, hindi naman bawal pagalitan, pero bawal kang emosyonal. Kasi ang pagkakaintindi ko, it should provide a safe environment para sa bata. They should feel safe all the time. Parang Yes. Yeah. Okay, that's nice. That's nice. Sige, ikaw for you, anong gentle parenting in your own, teacher na teacher talaga. Akin, tinatanong talaga tayo. Kaya nga eh. Gentle parenting kasi parang impression ko dyan. Kasi bilang ako, naranasan ko kasi naranasan ko yung isa sa pinaka-rough na parang upbringing na nangyari sa akin. So yung bilang ako, tatay na ako ngayon, I have one, may bata na ako isa. Gentle parenting parang ang hirap niya tuloy i-apply dahil dun sa upbringing sa akin before. Pero ang impression ko sa kanya talaga is parang, yun nga, sabi ni Migs, hindi mo pwedeng saktan. Tsaka yung emotions nila, kailangan mong bantayan. Pero kasi, meron kasi akong, I don't know if it's a prejudice or what, kasi nakikita ko kasi yung comparison between yung generations natin in comparison sa mga bagong dumarating ngayon. Parang sa akin, is it because of the gentle parenting? Bakit ganito na sila parang antapang na masyado? Diba? In comparison sa mga generations nga natin, parang nahiya pang umorder sa counter. May ganun, diba? Yeah, Correct. totoo naman. Ayun. So, Okay, yun. so maganda yung mga thoughts ngayon. Actually, napakalawa kasi kasi papasok ka doon sa psychology, 'di ba? Like yung mga trauma and all. Pero sige, let's process it one at a time kasi you both mentioned about emotions, hindi ba? Kasi malaking part ng pagiging parent yung emosyon natin eh. Pero I have a question for the two of you. And even to our viewers. Meron bang maling emosyon? Base sa pinanood ko sa Inside Out 2, Oo nga. Hindi niya sasabihin ko. Galing. siguro, Sige ko. feeling ko walang maling emosyon. Kasi, how can it be wrong if it's, di ba ang emotions are innate? Parang, Yeah. nasa yun na yun eh. So, how can it be wrong if nandyan na siya, pinanganak ka nandyan na yan, di ba? Okay, so you also agree, no? And that's actually correct. Walang maling emosyon kasi hindi mo naman mapipigilan yung sarili mo when you feel something na parang hindi siya okay sa standard mo or hindi napag-usapan. Normal yon. Pero ang tanong ko kasunod, kailan ba magiging mali ang emosyon? If you don't control it, feeling ko. If you don't control it. Okay, what else? Ano Pag Sige. hinayaan mo siyang mag-take control over nung pagkatao mo, making you do actions na hindi dapat or you can regret about after. Kasi ako, I'll be honest, parent ako, I also get disappointed most of the time. Lalo na nung bago pa lang yung, kasi I have a 9-year-old boy, I have a 6-year-old girl, and pareho silang makulit, pareho silang happy kids, masayahin, makulit, makalat, the usual bata. But nung umpisa, especially nung pandemic time, kasi yun yung time na lumabas si Yuna, nang talagang nag-grow siya, you get disappointed kasi very limited lang yung nagagawa namin during the pandemic. And mas na-heighten yung emotions namin nun as parents, kami ni Dayan, because parang parang ka nadidisappoint na wala kang magawa, tapos hindi mo sila may labas, sila rin nadidisappoint. So, naubusan ka ng ideas on what to do. So, may mga times talaga na hindi ako dapat nagtaas ang boses pero nagtaas ako. Tapos maya-maya makokonsensya kami mag-asawa kasi parang maling nasigawan natin si ganito. So, makokonsensya ako. Parang ganon. Feeling ko ganon. Correct. Okay, so yes sir, ikaw sir, ano yung sa'yo?
Well, same lang din kasi parang nag-wonder nga ako parang may ibang mga parents, 'di ba? Parang may comparison na yung iba napapalo nila, tapos ako yung masigaw ko lang yung anak ko, parang nakaka-guilty na masyado. Ay, isa pang question. Ano ba 'yon? Parang maganda ba 'yon in a sense na parang nagiging aware na rin yung mga bagong parents, mga new parents sa ganong klaseng parenting? Kasi parang hindi siya applied sa older generations ng parenting eh. Na okay lang sigawan, okay lang mag-body shaming. Yun, yung mga ganun. Well, ang kagandahan kasi, like, just going back to that question first, no? Yung emotions kasi natin, reactive eh, di ba? Parang, nagiging mali ang emosyon kapag mali na yung reaction ng isang tao. Yes. Diba? Gaya na sinabi nyo. Kumbaga, okay lang na magalit ka kasi normal kang magagalit. Lalo na kayong mga magulang kasi, di ba, you are pressured. You are pressured to provide the needs of your kids. Hindi ba? And we currently live in a world na very uncertain. There's political unrest. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Dumaan ang pandemya na hindi natin inakala, di ba, na mangyayari in our lifetime. So everything that you are feeling right now, valid yun. Hindi ba? And at the same time, para ako tumataas nag-therapy, lahat. bro. Para ako nag-therapy. Libreng therapy, guys! Diba? Nakakatawa. Ayun. Yeah, I mean, if you need to, you should, 'di ba? Isa 'yan sa mga stereotypes na meron, 'di ba? Dati pag sinabing ay nagpunta ako sa therapy, ay baliw 'yan, 'di ba? Naalala niyo, 'di ba, pag gano'n? But Pero in reality, hindi siya gano'n dapat. Like, it should be normalized. And isa din yun sa mga ina-advocate ng gentle parenting, that you have to normalize that there will always be an emotion. Because your emotion, response mo yun sa pangyayari na una baka hindi mo nagustuhan or nagustuhan mo. Okay. Pero kailan siya nangyayari? Kailan siya nagiging mali? Kapag ka mali na yung pag-react mo about it. Yes. Ito nga sabi nga ni Boss Rolly Dado, when emotion becomes boundless, doon daw naging mali. Sabi naman ni Blezi Eliquen Mendoza, expressing emotions, doon nagiging mali in the sense na di bawal magalit naman. Pero masama is pag nanakit ka na or nanigaw ka na. Ganun. Hi, Mommy Blessy. Ano yan? Mom yan ang student ko dati. Hello po. Thank you for watching. And yes, actually, yun nga. Tapos, ang nangyayari, you blame yourself. Katulad kami ni Dayan. At the end of the day, kasi kami, we usually talk about ano yung wins and losses namin sa araw. Ano yung kailangan namin minsan i-improve. Like, so minsan pag kami na over kami dun sa emotions namin, medyo may hindi magandang nasabi or what, nalulungkot kami, nakokonsensya kami na parang hindi dapat ganun na. Parang we can do better than that. So, ang ano namin is we always say sorry to each other. Like ako, I do say sorry when I go overboard. Tapos minsan, ayoko pag lumabas ako ng bahay, punta ako sa work, alam ko na pagalitan ko yung anak ko or ano, hindi okay yung pakiramdam. I mean, hindi naman sa hindi okay, pero parang, ewan ko kung millennial ba, yun ba yung ano natin? Kasi, ewan ko lang, si Daddy dati naman, pag pinagalitan ako, parang tuloy lang yung araw ni Daddy. Correct. Hindi naman natin alam yan. Hindi natin alam. Joke ko lang naman si Boss Rolly Dado. Pero I like to point out what you said. Kasi parang what I'm hearing from the two of you is sobrang concerned kayo sa kung ano yung nararamdaman ng mga anak ninyo, which is really good. Ganda naman kaya nga parenting eh. Pero kayo ba, natatanong nyo din yung sarili nyo, kamusta kayo? Are you also being gentle on yourself? Hindi ba? Kasi ang premise kasi ng parenting or ng gentle parenting is dapat handa kang tanggapin din sa sarili mo na may magiging pagkakamali ka. Kasi syempre, some of us are first-time parents. Yung iba, kahit na second-time parent, third-time parent, pero iba-iba naman ang ugali ng mga anak natin, hindi ba? Hindi sila magkakapareho. That's why, you also have to be gentle with yourself first. Dahil mahirap
maging mabuting magulang kapag ikaw sa sarili mo ay hindi ka na sa mabuting disposisyon. Yeah. Diba? I agree. It's the I same agree. thing na parang sinabi na kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo, hindi ka rin makakapag-provide sa Oh yes, I agree with that. Nice. Kasi kung hindi ka okay as a person, how can you be okay as a parent? Kasi yung sarili Yeah. mo nga, hindi mo maalagaan or magawan tama. And yung marereflect mo rin naman kasi na emotions are also the emotions that you are letting yourself feel. Ewan ko kung tama yun. Tama ba yun? Mm. Diba? Kung puro anger ako, what do you expect to come out of me? Of course, it's anger. Yes. So of course, I need to take control of what's making me angry, and I need to address that first para pag humarap ako sa pamilya ko, umuwi ako, hindi ko mabibigay sa kanila yon. So, Yeah. pero feeling ko as a parent, ang daming lumalaban sa ganyan kasi hindi naman madaling matanggal yung galit, yung inis, yung sadness na medyo may hindi magandang nangyari sa trabaho, sa negosyo. But saludo ka sa mga parents kasi lalo na yung iba ko rin na mga kilala kasi they make sure, like may nakausap ako isa, he makes sure na pag park niya sa parking lot niya or sa parking niya, he will take 5 minutes of his time just to compose himself bago siya bumaba sa bahay nila, just to make sure na hindi niya madadala yung negativity na yon sa anak niya or sa asawa niya. It's not pretending, but it's more of being siguro more responsible about your emotions. Feeling ko, no? It's a good thing. Ano siya, parang nako-connect siya between dun sa healing yung inner child niya. Yes. Parent na siya ngayon. Yes. Pag narinig ko yung healing inner child, nakikita ko Data Blitz, bro. At saka yung Ano yung laruan eh. Ako sapatos na iisip ko. Pero yun nga, Liz Kat, bilang our guest, do you think tama talaga yun na parang bilang parents na kami ngayon, parang somehow nagre-reflect yung inner child namin doon. Whether we heal it or parang lumalabas yung mga repercussions ba ng masama nangyari ng pagkabata. Definitely, no? Kasi we are shaped by our experiences eh. Hindi ba? Kumbaga, natututo naman tayo dahil napagdaanan natin ng isang bagay. And nobody can blame someone if they react this way. Especially if may mga bagay silang dinadala from the past. Hindi ba? But ang kagandahan kasi sa generation natin ngayon, because we have an abundant or we have good access to a lot of resources ngayon eh. Meron tayong social media, may mga YouTube na tayo na dati kasi itong mga gentle parenting and even yung mga how to manage your emotion like yung sinabi ni Kuya Migs kanina na yung nagsistay mo na sa kotse, sumisigaw or what, that's called decompressing eh. 'Di ba? Parang dati wala namang idea tayo about this. But because a lot of things are accessible now, lalo na sa ating mga millennials, kasi tayo inabutan nung medyo traditional and at the same time medyo techy na eh. 'Di ba? So, even the Gen X. So, that opened a lot of opportunities for us to check. Teka, eto din ba yung gusto kong maranasan ng anak ko? Diba? Dalawa lang yan eh. It's your choice eh. Gusto ko bang ipasa to sa anak ko? Or gusto kong ibahin yung kwento ng anak ko? Kaya alam nyo, may tawag sila sa mga millennials. Ano daw tayo? Trauma breakers. Yan, because we are that generation na sobrang willing na baguhin. Like, ito lang, my own opinion. Simula nung magturo ako, I think a few years back, na alam kong mga millennials na talaga yung mga magulang ng time na yun, mga parents. Ang dami ng dads ang involved sa school ng mga bata. Before, kapag ka mga events, mga daddies pumupunta lang kapag ka honors assembly, yung mga ganyan. At kukunin yung bagsak na report card. Kasi pipirmahan yan eh. Ayan. Yun. Pero ngayon, no. You actually see dads
preparing milk for their kids. I mean, I saw kuya do that. Diba? Basta rin ba yung parang yung tawag dito? Yung mga tatay na nagsistay sa bahay. Anong tawag doon? Like stay-at-home dads. Yeah. Yes. Oo. Shout out kay Jojo Magat, yan. Welcome po. Hello po. Hello po. Ayan. Intergenerational trauma Mamo, daw. ayan din. Intergenerational. Yes, intergenerational naman. Yan yung parang, if I'm not mistaken, ito yung pagkakapasa-pasa ng ng mga trauma natin. So tayo, isipin na lang natin na gusto ba na, noong time natin for sure, noong tayo yung teenager, gusto natin yung openness ng mga Gen Z, di ba? They're able to voice out their opinions, they're able to dress up in any way they want, they're able to express their gender. Di ba tayo dati parang, teka lang, baka mapagalitan tayo or what, di ba? Kasi Gen Z, they're very empowered to say no. Yeah. Yes. And sino ang may kagagawa nun? Siyempre si millennials. Pero We opened down the door. To be fair, yung generation before us, like our parents, sobrang believe din naman ako. Alam mo yun, you know why? They gave us a space na magawa natin yung ganitong evolve version natin. Kasi yung grabe naman yung sacrifices talaga nung generation before us. Like ako, well, I won't be biased, pero just with my parents, nakita ko yung sacrifices, and I have a lot of friends, and nakita ko rin, alam ko rin yung kwento ng sacrifices ng parents nila just to finish high school, college, mabigyan ng magandang suporta, makapagtrabaho sa ganitong lugar and everything, you know. As in, grabe naman talaga, very sacrificial, very on point. Yung gusto nilang mangyari sa pamilya nila, yun ang mangyayari. Ganun. Yeah, tsaka shoutout talaga sa kanila. Kasi way back, mahirap maging parent. Kasi, just one example, yung kwento ng father ni Mrs. Sabi niya, nagtatrabaho daw siya before. So, tiga-Amadeo sila. Ito sa Cavite. Then yung work niya is I believe, Ortigas. Wala namang, kumbaga, wala namang Skyway. Wala namang, kumbaga, mahal pa yung kotse that time. So, uwian siya, tinitiis niya yung 4 hours na biyahe. Parang ganon. In comparison sa nararanasan ko ngayon, na 1 hour lang, maraming option ng daanan, pwede pang rumenta ng kotse. Yeah. Parang, alam mo yun, mahirap yung buhay nila dati. Tapos, nagawa nilang mag-provide. Maging mas madali para sa atin. Correct. So, parang nangyari, masterclass talaga sa kanila yon. Totoo. Yun. So, shoutout sa inyo po. Saludo po sa inyo lahat. Yeah. Yeah, I agree, no? Like, kada naman, like, bawat isang tao naman kasi, may kanya-kanya yung pinagdadaanan. Diba? But the question kasi is, paano mo yung tinatranslate? Anong reaction ang gagawin mo doon sa challenges? Kasi hindi naman lahat ng tao fortunate or privileged enough to experience gentle parenting or good parenting. Meron kasi dyan, like, the honest reality is that there will be absentee parents, diba? There will be people who go through different kinds of trauma. Ngayon, tayo yung nasa point, kasi ito na, generation na natin yung nagkakaroon ng family, bumubuo ng pamilya ngayon. So what do we do? What is your next step? Diba? Do you continue the cycle or you break the cycle? Break the cycle. Yeah, that's true. No? Very true. Ako naman, ito question ko before we head to one of the, end parts of our podcast. Magbigay ka ins ng isang best way that each generation answers how they heal their inner child. One activity that defines them. Yung boomers, and then the Gen X ba? Yeah. Gen X, and then the millennials, and then Gen Z. Hanggang Gen Z lang. Sige, 4 na yun. Okay. Right. Sige. Well, I think ang hirap kasing mag-speak on their behalf. Kasi iba-iba sila ng pinagdadaanan. But I will just share na lang something like what I saw, kasi parents ko lang naman magiging reference ko for this.
how they healed their inner child was being successful. Alam mo yun, yung nakita kasi nila na yung mga anak nila ay nakatungtong sa isang estado na never nilang inakala na matutungtungan nila on their own. I think that was how they healed their inner child. Diba? Isa pa kasing kailangan nating maisip like, with regards to parenting, dapat mawala yung fear. Hindi na dapat maging fear-based ang parenting. Yeah. Diba? Parang dati, sige, kung hindi ka papasok, papaluin kita. Diba? Uso yan, yung mga ganyan. Or a lot of things, diba? Negative things. But that shouldn't, yun lang naman talaga yung sinasabi kasi ni gentle parenting leading to how it will affect the inner child, diba? If it's centered on fear, that is not gentle parenting. Yung discipline, hindi naman matatanggal ang disiplina. Actually, dapat talaga may disiplina ang bata. But this time, i-involve natin yung mga anak natin. Kasi parang in psychology, ang paniniwala na ngayon is children can think on their own. Kaya na nila mag-reason, hindi sila blank slate or hindi sila blankong papel na lalagyan mo ng sulat para magkaroon ng laman. No. Kasi may sarili silang experience. Diba? And like for the boomers, as we call them, diba? Iba yung pinagdaanan nila. Like, dumaan sila sa martial law, ang dami-dami nilang pinagdaanan na mga unrest. Siyempre, yung fear sa kanila. Diba? So, how they're healed? Seeing their kids successful, sila na yun. Mga nag-e-enjoy na sila ng retirement nila. Yeah, Yan, true. sila na yung mga enjoying the fruits of their labor. True. I agree. Ganda yun. Well, tama naman yun. Ako kasi simple lang. Sobrang simple na isip ko Healing inner child. Feeling ko yung mga boomers, they gather together sa mga friends nila from high school and they do some mini events or big events. Whether saan man yan, kailan man yan. Parang mini reunion. Yeah. Doon sila mag-heal ng inner child nila ngayon. Si Gen X Based on naman. experience. Gen X, feeling ko online shopping pa rin. Si millennials naman. Online shopping. Yan ngayon, takbo-takbo. Bibili ng sapatos. Tapos, yung passionate stuff na involved sila. So, yung mga tayo millennials, we try to be in a small community of what we are enjoying. Sample, running club, toy club, yung art clubs, things like that. Feeling ko ganun yung millennials. Kasi yung inner child, di ba? Yeah. When you discuss inner child, it's something that was repressed in you Yung hindi mo nakuha nung bata ka or hindi nabigay sa'yo nung bata ka. Oh, yeah. And Kaya sometimes it could go... Yeah, so yung mga millennials, let's say, parang iba-iba, hindi natin pwede ma-generalize talaga ang inner child. Diba? Kaya hindi siya inner children diba? Kasi inner child, ikaw lang talaga yan. Ikaw lang pwede magdikta kung ano yung bagay na tingin mong kulang sa'yo. Diba? So, I think you asked kanina, parang paano nakaka-apekto yung parenting mo, yung gentle parenting because of inner child? Yes. It could go two ways, honestly. The sad truth is that it could also be ipapasa mo at yung trauma sa anak mo. The worst is that you will expect them to do the things that you never did. Yung gano'n, yung parang ang tawag nila doon, yung ginawang parang ikaw na retirement plan. No, Retirement plan ng anak. Yan. Hindi ako naging Yung maternity isa. idol, ikaw na lang. Oo, Yun, yung ganyan. Yung mga expectations, mga unmet expectations mo sa sarili mo nung bata ka, or you will expect them to do things for you just because you didn't experience that when you were young. That's the other side of it. So, But the other side, yes, sorry. Sorry. Masama ba yun? Parang, kasi ako, minado-deprive ako sa ibang mga bagay, like sa toys and everything. So, binabawi ko siya sa anak ko ngayon. Minsan nakikita ko, parang hindi siya okay kasi
Or ako lang yun, parang, Bibili ng PS5 para sa anak. oo. Hindi, kumbaga, nasa-spoil ko na ba siya? Kasi whatever he asks, binibigay ko agad. Hindi mo, okay. I think that's the bad side. Tama ba ako? Nakasundo kayo ng mama ko Yeah. sa apo niya. Shoutout kay Cynthia Dado. Yun na nga. Wala, I think sa totoo lang, if you're capable, it's not bad. But if it results to you getting sick or resorting to things that will endanger you, your family, then that is wrong already. Or pag nagkakos tayo ng friction sa inyong mag-asawa, syempre mali na yun. Yeah. Tatanungin mo lagi sarili mo kung okay ka rin ba sa ginagawa mo. Okay ka pa ba? Dahil ganun yung ginagawa mo. So yun. Kasi yun walang masama. Ako I mean, others might have a different opinion. Pero walang masama to spoil your child if you have the means to do it. Hindi ba? Okay. Walang Bibili ko na siya ng masamang... malaking kotse. Yung masasakyan nila. Wait lang. Pupunta ako sa Data Blitz. Parang sila yung mouse ng anak ko. Parang mali pala yung nasabi ko. Parang fuel nga eh. Shoutout kay Soy Kanyada from Bacolod City. Yung mga tropa natin dyan. Tol, may gabi. Kamusta mo da? Wounds daw. Wounds. Ayan. Wounds, yes, wounds. Ayan. So, Yun, I think, ang ganda ng ang ganda ng pinag-usapan natin. Actually, ito, tuntua ako. Kasi may nag-PM sa Impossible PH. Ang ganda daw, isa daw to sa pinakamagandang topics na pinag-usapan natin. Wow. At makikita mo talagang may 1,600,000 viewers tayo nanonood. At they're very interested. Actually ako natuwa ako. So, ang sabi dito sa Impossible PH na message kay Teresa, sana po may part 2 po itong topic na to. Iyon. Okay. So, ganito. Ang galing. Feeling ko, Aki, habang tumatagal tayo, si Ina pwede natin gawing extra host natin. No? Kasi maganda yung may nag-iisip na host eh. Hindi yung kung ano-ano lang. Yeah. Alam mo yung parang may... Parang na-respetuhin mo yung sinasabi niya eh. Oo, yung meron tayo data-driven person. Hindi yung puro dadala ng dada. Hindi ka tulad ni Eloisa na parang sabog lang yung thoughts. Oo nga, asan na ba yung babaeng yun? Charot. At least, Hahayar ako natin personally, Ina. helpful tong discussion natin ngayon. And I hope sa mga viewers din, sa mga nakaka-relate, may mga mahabang comments dito. So shout out po sa inyo. Sana Bro, part 2 kaya gawin natin sa Tagaytay face-to-face tayo, na? Parang pwede yan. Parang maganda. Sama natin si Ina, tas si Eloisa, tas hanap pa tayo ibang host na pwedeng, ano mo yun, kwentuhan lang tayo about buhay-buhay. Yung mga ganitong topics ba na, may maganda akong topic next time talaga. I-share ko sa inyo. Pili ko matutuwa yung mga guest natin dun sa... Sana may mag-sponsor. Charot. Salamat naman sa Hyundai Power Products, Neo Cafe and Bar, Hobby Hive, Ozin Hub and Cafe, Hobby Hive Cafe at Unbox, at Dalan Recovery Food and Bar. Malapit na po yan magsimula. Ayan po. Thank you So so ayun, much. Ins, before we end our podcast, is there something that you want to tell all your followers? Kasi isa to sa pinaka-engaging yung mga yung mga nag-message. And then ako, I'm deeply touched by everything na narinig ko. Well, parang na-relieve ako. May part sa akin na parang ka talagang nag-therapy, which is nice. Same. Yeah, Ina, can you tell them about like a summary of healing the inner child, gentle parenting, and the adult life combined? Yeah. Yeah. Well, to be honest, I think hindi pa ganun kalalim yung usapan sa inner child natin. But what I've heard so far is siguro to everyone who's watching, who's feeling guilty right now dahil napagalitan nila yung anak nila or they're not spending enough time with them or nabilan na naman ng bagong laruan ang kanilang anak, be kind to yourself. No. There is no perfect parenting, but you should always still remember that kayo yung trusted adult ng anak ninyo more than anyone else, especially sa foundation years nila.
And pasensya na yung gentle parenting dog ko na sa gilid at nag-iingay. But the reality is that tao lang din kayo, may emosyon kayo. How do you react? That's what matters. Kasi yung mga anak natin, aalalahanin nila lahat na actions na nagawa natin sa kanila. Diba? And you are their role models. Yeah. Hindi man halata. Pero kayo yung when they become parents of their own, they will always go back. Paano ba ako pinalaki ng nanay at tatay ko? Paano ba nila kami pinarent, diba? So be kind to yourself. Have empathy to yourself and take a break every now and then. Napaka-importante nun. Take a break. Galing. Wow. Grabe. Thank you so much, Miss Galing. Kat. Actually, nakakatuwa kasi ang dami pa pumapasok na viewers. As in, tuloy-tuloy siyang pumapanik yung peak ng viewers natin. Nakakatuwa. Kasi yung topic nga naman talaga very refreshing. Tapos, Very relatable. relatable. Yeah. Tapos, parang bago siya talaga sa... Kasi yan yung mga tanong mo sa sarili mo lang na ikaw lang yung nagtatanong, ikaw lang din sumasagot. Tapos ngayon, merong someone who dedicated her life and career to answer these things and to make sure na pag yung mga bata wala na sa bahay, pumasok na sa school, sila ina na yung mga teachers talaga. Yung di talaga, And sabi nga ni Miss Julfa Florida, maybe it's about creating a loving, considerate environment where both the parent and child grow together with love, understanding, and respect. Ang galing. Perfect. Hi, Mommy Magaling. Julfa. Ayan, ano yan? Yun, no? Gentle parenting champion din yan. And Talaga? you know, you really see, kasama ni Mommy Blessy, makikita mo yung mga kids talaga who grew up with gentle parenting. They're very confident. Confident sila. And they're not scared to make mistakes kasi alam nila sa sarili nila that there's another chance for them to become better. So, Galing. Yeah, okay. Get it Ganda na. ng podcast na to, bro. Ganda. Good choice, Maraming good choice. salamat. Ay, eto. May part 2 to. At si Ina, mukhang kailangan natin pandagdag sa host natin. Para may Oo data-driven talaga tayo. Maganda to habang dumadami tayo, di ba? So, part 2. Napapagugtong hindi nga si Miss Ina. So, Part 2. No? Retay na tayo, Aki, face-to-face location na, no? Oh, please. Ay, Ina, Maganda to. salamat kasi ang daming nanood sa'yo at ang daming nag-comment about your topic. yes. I think Yes. ang dami mong natulungan, mentally and psychologically tonight. Yeah. Correct. Yeah. Salamat din. Salamat. This is actually a good message, no? Na makarating sa lahat ng mga magulang na unsure where they are right now. So, thank you for the opportunity. At dun sa mga nagko-comment at nanood, lalo dun sa mga parents ng mga kinder kids ko before, thank you so much. And it's very inspiring also to hear the stories that you guys shared. And you're all doing a good job. Tandaan nyo, you're always doing a good job. Tao lang kayo. And the fact that your kids are happy and well, gentle parenting na yan. Wow. So, yun, Thank you tao so lang much. tayo. And we can be better every day naman. We can strive to be better. Ayan po, sabi ni Boss Roridado, thank you Ina, Migs and Aki. Sabi ni Mami Julfa, I don't claim it though. Prayers have the biggest role. Ayan, sabi. Wow. Totoo naman yun. It's very important and it's we appreciate everything na yung mga comments. It was very helpful. And again, we would like to say thank you for all the time na binigay nyo sa amin, kay Ina, kay Aki and me. And again, this is I Am Possible PH Podcast and I am Migs. And I am Aki. And si Ina po ang special guest natin. At palakpakan naman po natin ulit talaga. Okay, virtual clap naman dyan. Thank Baka you so nyo, much. part 2. Part 2. Yeah, Yung part nag-request kay Miss Kat ng part 2. Hindi nila Yeah, no? titigilan. No? Gusto nila mga psychological yung no? Halatang maraming broken na charot. Kasama na ako doon, actually. Ay, So, ay. yun, thank you so much, Miss Kat. Thank you po, salamat. Thank you. Shout out sa inyo. Ins, maraming salamat. Oy, pupunta ng Data Blitz to bukas. Mag-heal ng inner child to kasi magiging host na siya eh.
So ayaw nyo na magkaroon ng problema, technical problem bago mag-podcast. So didiretso na yun. Yun. Salamat guys. Have a great evening. TGIF na bukas. Yes. Huwag nyo kalimutan dumaan sa Neo. Mag-Neo kayo. And then Star Rail, Honkai sa Ozin sa Saturday. And the biggest Beyblade competition in Metro Manila or in the Philippines. 80,000 pesos worth of prizes. Ayan po. At syempre, Hyundai Power Products. Everyday, Hyundai. Ayan, di ba? Meron tagline. Maraming salamat po sa inyo lahat. Abangan nyo pong next natin podcast. At sigurado si Ina at si Aki ay nandun. Yun. Kontratado na po yan. Ayan po. Ginagamit pa namin teacher cut, tap yourselves and say to yourself, you did a good job, sabi niyo. Yan. Thank you so much. Hey guys, see ya! Thank you guys.